mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hinahanap na ang nakatakas sa target ng buy-bust operation sa Bocaue sa Bulacan na nauwi sa engkwentro. 2 pulis ang nasawi roon matapos pagbabarilin ng suspect. 200,000 pisong pabuya ang alok sa makapagtuturo sa kanya. At nakatutok si June Veneracion. Nauwi sa habulan ang buy-bust operation laban sa mga nagbebenta umano ng iligal na baril sa Bocaue, Bulacan. Naaresto ang isang suspect pero nakatakbo ang kapatid niya. At nang tugisin siya, dumating ang pulis. naunahan at napatay niya ang pulis na unang humabol sa kanya. Tumakas ang suspect gamit ang mismong motorsiklong sinakyan ng pulis at tangay niya ang service firearm nito. Isa pang pulis ang humabol sa suspect pero nabaril niya rin ito. Ang ginamit na baril ay yung kinuha po niya doon sa isang pulis na una po niyang binaril. 200,000 pisong pabuya ang inilaan ng Central Luzon Police at munisipyo ng Bocaue para sa makakapagturo sa pumatay kina Police Staff Sergeants Dennis Codiamat at Gian George de la Cruz. Talagang hindi ito papahuli ng buhay po sa tingin namin dahil nga based doon sa information provided ng informant, itong magkakapatid ay involved talaga sa pagbebenta ng baril. Naulilan ni de la Cruz ang 5 anak. Tragic po. Masakit po, napakasakit. Kaya po ako, hindi ko alam kung kailan ko matatanggap. Ang hindi ko lang po yung hustisya. Bilang pagkilala sa kabayanihan ng 2 pulis, ginawaran sila ng medalya ng kadakilaan. Yun po yung sisiguraduhin po natin sa mga naiwang mahal sa buhay po ng ating 2 pulis na makakamit po nila yung kanilang hustisya. Para sa GMA Integrated News, Jude Veneracion, nakatutok, 24 Oras. Inalis muna sa pwesto at inilagay sa floating status ang 3 tauhan ng Office for Transport Security na gustong mag-inspeksyon ng bag sa boarding gate ng NAIA dahil sa nakita umanong bala sa X-ray. Nakatutok si Joseph Moro. Bala? Saan dito bala? Nasa boarding area na ng eroplano noong March 6 ang 69 anyos sa si Ruth Adel at kanyang pamilya nang bigla siyang puntahan ng mga taga-Office for Transport Security o OTS dahil umano sa balang nakita sa kanyang bag. Ano naman? Rosary. Rosary. O baka ito. Pang-ano ko to sa ilong. Walang nakitang bala, basyo o anting-anting tulad ng inaakusa sa kanila. Wala ako dun sa nangyari, ma'am. So hindi nga po kami, yan lang po. Yes or no? Empty shell, parang alam ko na, di ba ano naman yan talaga? Ating bala na naman yan. Kasi anting-anting, yun yung una ninyong sinabi. Sabi niyo pa, basyo. Ngayong chinek, ano na? Ayon kay Adel, nakalampas na sila sa X-ray machine noon at hindi umano sigurado ang mga sumita kung anong bag nila ang may laman umanong bala. Ang dadala. Nag-iisa ko, ma'am, dun sa meron silang nakaipit na bala, ilagay nila doon sa bag ko. Binanggit din ni Adel sa post niya tungkol sa insidente na tila nangingiti pa ang mga taga-OTS. Tumatawa pa po siya noon. Akala ko nga po namin talaga nagpa-prank siya kasi hindi po yung the way na dinideliver niya yung message parang wala pong professionalism, bastos. Gusto pa niya silang dalhin sa opisina ng OTS para iskan ulit ang bag. Nakasakay naman sila sa eroplano pero gusto nilang kasuhan ang 3 sangkot na OTS personnel. Sinibak na sa pwesto at inilagay sa floating status ang 3 habang iniimbestigahan ng DOTR ang insidente. We are sending a message loud and clear to everyone in government and everyone in the DOTR. We will not tolerate this sort of behavior against our citizens. Base sa paunang salaysay ng mga personnel sa OTS, nakitaan nila ng bala ang isang bag pero hindi nila sigurado kung kanino ito. Nagmamadaling kunin ng pasahero yung bagahe nila. Nung tiningnan nila, nakuha na nung pasahero. Aminado ang OTS, mali na pagkalampas na ng X-ray counter, ginawang inireklamong inspeksyon. May pagkukulang rin po talaga ang ating mga tao. Dahil hinabol pa po nila doon sa boarding gate. Once you are screened and cleared by the screener, you're done. Pinaparipaso na ng DOTR ang protocol.
May paalaala ang Department of Transportation sa mga empleyado ng gobyerno sa airport, lalo pat nagsisilbi sila sa publiko. Bawal ngumisi. Tatanggalin ko yung smirk o yung ngisi sa mga mukha ng mga unprofessional, abusive at mga aruganteng kawani ng OTS. Hindi po kailangan bastusin o iharas ang ating mga pasahero. Magkaka-hotline din ng airport para maireklamo ang mga irregularidad. Sa OTS na rin ipinauubaya ang investigasyon ayon sa bagong kumpanya nagpapatakbo sa NAIA dahil OTS pa rin ang responsable sa security screening katulad ng X-ray baggage inspection. Nakipag-ugnayan na ito sa OTS at nireview na ang CCTV footage ng insidente. Dati na nagpaalala ang OTS na huwag na magdala sa airport ng bala na ginagawang anting-anting at iba pang bawal na bagay na nakalista sa web address na nasa inyong screen. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tumanggi ang prosecutor ng International Criminal Court na magkomento kung may arrest warrant na para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang drug war. May tiniyak naman ang palasyo at pakiusap sa mga taga-suporta ng dating Pangulo sakaling may ilabas na ngang warrant. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa gitna ng ugong na umano'y paglabas ng International Criminal Court ng warrant of arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tumanggi magkomento ang Office of the Prosecutor kaugnay nito. Pero kinumpirma ng opisina na gumugulong ang investigasyon nito sa mga krimeng naganap sa Pilipinas mula 2011 hanggang 2019 kaugnay ng War on Drugs campaign. Ayon naman sa Malacanang, walang opisyal na komunikasyon mula sa ICC o sa International Police o Interpol patungkol dito. Pero kung magkaroon, handa naman po ang law enforcement agencies natin kung kinakailangan po na iserve yung warrant of arrest because of the request of Interpol. handa rin daw ang pamahalaan na pigilan ang anumang kaguluhang maaaring idulot ng pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo. At ngayon pa lang, may pakiusap na ang palasyo sa kanyang mga taga-suporta. Pipigilan po natin magkagulo. Ang gagawin lamang po talaga natin ay kung ano yung naaayon sa batas. Huwag na lang po sanang maging matigas ang ulo ng ibang taong bayan para pigilan to, katulad nung nangyari sa panahon po ng pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Wala ring natanggap ang pambansang pulisya mula sa ICC o sa Interpol kaugnay ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte. Pero handaan niya sila na tumugon kung maglabas ng red notice ang Interpol. Sakaling may notice ay tatanggapin niya ng National Central Bureau na binubuo ng PNP, Bureau of Immigration at NBI. All these requests, dadaan po kasi talaga yan ng evaluation. No? So we have to see that the Interpol request is a valid request. And that is the only time that it will be given due course, and on that basis, gagalaw na po yung mga ahensya. Sa ngayon ay tiwala ang palasyo sa sinasabi ng kanyang kampo na ang pagtungo ng dating Pangulo sa Hong Kong ay para dumalo lamang sa pagtitipon ng mga OFW roon at hindi para takasan ang napapamalitang warrant. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Kahit simula na ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa presyo ng baboy, mas mahal pa rin diyan ang bentahan sa ilang pamilihan. Ang ilang nagtitinda, hihinto na lang umano kung tuluyan. Nakatutok si Maki Pulido. 380 to 390 pesos per kilo ang laman, 420 to 430 naman ang liempo sa San Andres Market sa Manila. Halos ganito rin ang bentahan sa Kamuning Market sa Quezon City. Malayo ang presyo sa itinakdang Maximum Suggested Retail Price o MSRP ng Department of Agriculture na 350 per kilo sa laman at 380 naman sa liempo simula ngayong araw sa Metro Manila. Sabi ng mga market master na aming nakausap, wala pa kasing memo mula sa DA. Hindi natin maipupwersa yung mga tindera eh. Pinapipirma po sila pag may ganun eh. Katulad sa rice, binibigyan ko sila ng kopya para official. Kung ituloy raw ng DA ang MSRP nang hindi nagbabago ang presyo ng bagsak sa kanila, sabi ng ilang tindera, titigil na lang silang magbenta. Sabi ni Faina, 315 to 320 pesos per kilo ang bagsak sa kanila ng trader. Ibebenta nila ito ng 380 to 390 dahil kailangan nilang magpatong ng 60 pesos per kilo para sa pambayad ng pwesto, tauhan, kuryente, tubig, plastic at iba pa. Kung susunod sila sa MSRP, nasa 30 pesos na lang ang patong nila. Magsasara na lang po muna. Wala po kami kikitain, wala po kayo pansasahod sa mga tauhan ko.
Mapapagod lang kami, ma'am. Hindi po kami kikita. Ang kikita lang, pagtatrabaho mo na lang yung upa. Sabi ng mga trader o mga biyahero ng baboy, huwag silang sisihin. 315 per kilo raw ang bagsak nila dahil mahal ang farm gate price o kuha nila sa baboy na nasa 255 per kilo. Ang 60 pesos nilang patong ay para naman sa kanilang operating expenses tulad ng gas at toll. Kami ang pinupwersa ng gobyerno. Bakit hindi yung mga farm ang pwersahin nila? Ano yan? In aid of election? Sa operating cost pa na talagang kahit anong gawin mong pagtitipid, yun ang babagsakan ng presyo mo. Pumayag na raw ang Pork Producers Federation, samahan ng mga magbababoy, sa napagkasundo ang 230 per kilo na farm gate para maabot ang 350 per kilo na MSRP. Pabor nga raw sila sa pagtakda ng MSRP para magkaalaman na kung sino ang nananamantala. Pwede mo ngayong tanungin, magkano ba kuha mo doon sa iyong sabit ulo na biyahero? Magkano ba kuha ng biyahero doon sa farm gate, sa farm? So malalaman. Wala pang bagong pahayag ang DA kaugnay ng pagpapatupad nila ng MSRP sa karning baboy. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. May big-time rollback uli sa presyo ng langis simula bukas, March 11. Piso at 70 sentimo ang kaltas sa presyo kada litro ng gasolina habang 70 sentimo ang mababawas sa presyo ng diesel. May rollback din sa kerosene na piso at 80 sentimo kada litro. Wala pa pong anunsyo ang ibang kumpanya ng langis. Chika Minute na mga kapuso at ang buena manong makikichika sa atin ngayong Lunes, walang iba kundi si My Ilonggo Girl star, Ara San Agustin. Ara! Thank you, Miss Vicky, and happy Monday, chikahan mga kapuso! Mapa on-cam or off-cam ay very close na ang cast ng Binibining Marikit ayon kay Herlene Budol. Ngayong nasa Japan na rin ang kanyang character na si Ikit, ano-ano kaya ang dapat nating abangan? Makichika kay Lars Santiago. Bawal yung sabi sa batas. Yun yung napanood ko sa libro. Pangmalakasang friendship. Ganyan na kung ituring ng cast ng Binibining Marikit ang kanilang closeness off-cam. Nawala na nga raw ang ilangan sa pagitan ni Herlene Budol at ng dalawa niyang leading men na sina Kevin Dasom at Tony Labrusca. Kahit wala ng camera, talaga yung bonding namin legit na. Nagkakatulungan. Dalawa silang Inglesero. Feeling ko, tumatalino na rin ho ako sa kanila. Kaka-English ko sa kanila. At sila din naman natututo sa akin kaka-Tagalog. Really happy to be working with such a wonderful group of people. I learned a lot from Herlene. Wonderful, so easy to work with. They're funny. We're on set with Mama Bokwang. Mamang orders food. Like today we had some food as well. Pagka wala akong dalang food, mo-order kami dyan dito sa location mismo. O kaya nagpapabili ako sa labas, ganun. Mga comfort food namin. Talaga, ako pa yung madamay. Lalo pang kapanapanabik ang kwento ng Binibining Marikit, lalo't ngayon napapanood na ang mga eksenang kinuna nila sa Japan. Sa istorya, nagpunta sa Japan ang karakter ni Herlene na si Ikit sa paniniwala niyang magkikita sila ng boyfriend niyang foreigner. Pero may mangyayari. Away, sampalan, duruan, iyakan. Kasi magnanakaw, scammer, nabudol si Budol. There's going to be a lot of tension between Matthew and Ikit. Sa Japan din magkikita si Marikit at ang karakter ni Pokwang na si Mayumi. Magkikita na kami ng aking mamang Pokwang sa Japan na si Miss Mayumi na ang aking ina. Hindi ko alam kung magkakaalaman na ba. Ano kaya mangyayari sa pagtatagpo namin sa Japan? Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Pera na, naging papel pa. Ganyan ang nangyari sa mahigit 5 milyong pisong ipababayad umano ng isang lalaki sa bibilhin niyang sports car sana. Ang nabistong modus sa pagtutok ni John Consulta, exclusive.
Ito ang selfie ng complainant at kanyang kamiting sa Intramuros, Maynila. Para sa dapat ay binibili niyang sports car sa halagang 5.5 million pesos. Nagpakilalang taga-customs at taga-pier ang kanyang mga kausap na humiling munang makita ang bayad bago iproseso ang pagre-release umano ng kotse mula sa customs. Sa post lang niya nakita ang sports car. So pagsakay nila sa sasakyan, nag-request itong suspect natin na bilangin yung pera sa harapan nila para kumpleto yung 5.5 billion. Pagkatapos, nilagay ito sa brown envelope at sinelyohan. Pero lingid sa kaalaman ng bumili ng sports car, pinilitan pala ito at tinangay ng dalawa niyang katransaksyon ang kanyang pera. Ayon sa complainant, nagduda lang siya nang hindi na makontak ang mga kausap. Nang buksan ng hawak niyang envelope, papel na lang ang laman nito at wala na ang pera. Nasilaw lang ako dahil dun sa ino-offer sa akin ng mga manlolokong yun. And after that, dun ko lang na-realize na too good to be true pa talaga yung ino-offer nila. Pagkasumbong sa Manila Police ay binalikan nito ang mga CCTV dinaanan ng mga suspect hanggang matuntun kung nasaan sila. Sinunta na lahat yung mga CCTV magmula nung sila ay nagkaroon ng transaksyon at nakitang-kita dito na itong dalawa, itong babae at yung lalaking mga suspect natin ay nagkita pa somewhere sa Caloocan. Nahuli ang 63 anyos na nagbilang umano sa pera ng complainant at siya ring tumangay nito. Suot pa niya ang sombrero nakita sa CCTV sa Caloocan habang kasama ang babaeng kasabwat, 1 oras bago nila kitain ang complainant sa Intramuros. Sa akin po yan, pero hindi ko po nakausap yung taong sinasabing biktima. Wala po akong alam sa pagbibilang ng pera. Ang suspect natin dito ayon sa ating pag-iimbestiga ay under probation, dahil siya ay nahulihan na o nagkaroon po siya ng warrant at nasintensyahan na sa illegal possession of treasury notes. May hawak siyang peking pera. Naharap sa reklamong syndicated estafa at theft ang suspect habang patuloy na hinahanap ang kasabot niyang babae. Hindi pa nare-recover ang pera. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Bukod sa mainit na panahon, dapat din maganda sa posibilidad ng ulan. Hindi pa opisyal na nagsisimula ang tag-init, easterlies ang patuloy na nakaka-apekto sa halos buong bansa. Extreme caution ang babala ng Pag-asa sa mga lugar na posibleng makaranas ng heat index. Napapalo sa 40 hanggang 41 degrees Celsius. Kabilang din ang Zamboanga City, Iloilo City, San Jose, Occidental Mindoro, Jansan at ilang lugar sa Northern at Central Luzon. Sa Metro Manila, maalinsangan din bukas. Nasa pagitan niya ng 38 at 39 degrees Celsius. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang ulan bukas sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Zambales, Quirino, Aurora, Quezon at Mimaropa. May chance rin ng ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, pati sa eastern at western portions ng Visayas. Malalakas ang ulan kapag may thunderstorms kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Star-studded ang red carpet ng Manila International Film Festival sa California sa Amerika na dinaluhan ng ilang mga kapuso stars. Pinarangalan din ang Hello, Love Again ng worldwide box office hit Trailblazer Award. Makichika kay Aubrey Carampel. Hello po. Simple yet classy in black na rumampa sa awards gala ng Manila International Film Festival sina Greenbone stars Ruru Madrid at Sofia Pablo. Dashing in his suit si Dingdong Dantes na nagpresent ng special award para sa veteranang aktres na si Boots Anson Rodrigo. Isa sa big winner sa film festival, ang record-breaking box office film na Hello, Love Again na co-produced ng GMA Pictures at Star Cinema. Tinanggap ito ni GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez at ABS-CBN Films Head Chris Gasmin. Thank you so much for this recognition. This is the first ever movie collaboration between GMA Network and ABS-CBN. And this just shows that when Filipinos unite, we can achieve anything. Mula sa awards night hanggang sa isang free concert, present dyan ang ating kapuso stars. Celebrating being Pinoy, fiesta style here in this Coliseum. And it's fun because we get to see old friends, but most importantly, we get to reconnect with our kababayans here.
Nag-alay din ng performance ang Lolong Bayani ng Bayan star at veteranong aktor na si John Arcilla. Isa sa mga layunin ng event ay ma-reconnect ang ating mga global Pinoy abroad sa kanilang Pinoy roots. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Nakitaan ng problema ang source code para sa overseas voting nang suriin ng isang international certification entity alinsunod sa batas. Iniurong naman ang enrollment para sa online voting abroad at application para sa local absentee voting. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Imbis na ngayong araw ay sa March 20 na ang simula ng enrollment ng mga Pinoy na boboto online sa abroad. Kanina, ibinigay na sa COMELEC ng ProVNV na isang international certification entity na sumusuri sa mga sistema na gagamitin sa eleksyon ang nasuri ditong source code para sa Overseas Voting and Counting System o OVCS. Selyado ang 2 envelope na ilalagay sa vault ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Alinsunod sa batas, dapat makakuha ng international certification ang COMELEC para sa mga election systems na gagamitin. Inaasahan daw ito sa kalagitnaan ng Abril. If they do find something, I don't expect it to be major where it's going to affect the election at all. I would say we're probably 80% done with all of testing, maybe even 85% done with all of testing. It's just a matter of doing these last few things. Wala nang problema yung mismong system. The system works, the system is functioning properly. Will this be now accepted by the different entities? Tatanggapin ba yan? So yun ngayon ang itetest na nila. Ang application naman sa local absentee voting ay sa March 17 ang deadline imbis na ngayong araw. Ito yung baagang pagboto ng mga government employee, sundalo, pulis at miyembro ng media para makapagtrabaho sila sa araw ng eleksyon. Ayon kay Garcia, makikipagtulungan ng COMELEC sa mga gumagawa ng TV series. Ito raw ay para matiyak na kahit fiction ng palabas, tama pa rin ang impormasyong na ibabahagi sa manonood tungkol sa eleksyon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nagreklamo sa Department of Justice ang 2 lalaking benepisyaryo ng NGO na Gawad Kalinga. Inabuso umano sila ng founder nito na si Antonio Tony Meloto. Itinanggihan ni Meloto sa kanyang kontra salaysay. Nakatutok si Salima Refran. Ang inasahang tulong, nauwi daw sa bangungot. Ayon sa 2 lalaking benepisyaryo ng NGO na Gawad Kalinga o GK kung tawagin. 2017, habang nakatira si alias Daniel sa GK Farm sa Bulacan, ipinatawag daw siya sa kwarto ni GK founder Tony Meloto. Doon daw siya pinaghahawakan sa maselang bahagi ng katawan. Wala na raw siyang nagawa sa naranasang trauma sa kamay ng isang kanyang nirespeto at pinagkatiwalaan. Halos pareho ang kwento ni alias Michael. 2017 din nung una raw siyang inabuso ni Meloto. Gulat na gulat daw siya at di lubos maisip kung paanong nagawa ito sa kanya ng taong tinuring niyang isang tatay. 7 taon daw niyang dinala mag-isa ang trauma, pero dahil sa psychological effect nito sa kanya, nagdesisyon siyang maghainan ng reklamo. They had hope for better futures, of course, for better lives. You can just imagine, diba, kung anong klaseng trauma yon and pain yon na yung pinagkatiwalaan mo turned out to be somebody who would use your poverty against you. Taong 2024, naghain na sila ng reklamong acts of lasciviousness, sexual harassment at trafficking in persons laban kay Meloto sa Department of Justice. They feel they were silenced for a long time, for so many years, and they tried to find help so that they can tell their story. We will let justice take its course. Sa isinumiting kontra sa laysay ni Meloto sa DOJ, mariin niyang tinatanggi ang mga reklamo laban sa kanya. Wala raw itong basehan at malisyoso raw ang bintang na isa lamang umanong harassment. Hindi rin daw totoo na pinapapunta niya ang mga ito sa kwarto niya at lalong hindi totoo na inabuso niya ang mga ito.
Kalakip ng affidavit ni Meloto ang mga testimonya ng mga testigo para patunayang hindi totoo ang bintang sa kanya. Humarap kanina si Meloto sa DOJ para magsumite ng rejoinder affidavit. May dinagdag siyang 3 testigo para sa depensa niya. Sir, can we get a short statement? Okay lang po ba? He cannot say anything as well. Ilang taon nang wala sa Gawad Kalinga si Meloto. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng GK. Ayon sa Department of Justice National Prosecution Service, ang mga nilalaman ng mga reklamo at ang kontrasalaysay ng respondent ay titimbangin ng piskalya bago magdesisyon kung isasampa sa korte ang mga kaso. Kami magiging patas sa pag-evaluate ng mga ebidensya na yan at ibabatay lamang namin, ibabase lamang namin ang kung anumang desisyon o resolution na ilalabas namin doon sa ebidensya na ihaharap sa amin. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Ipinaliwanag ng Pag-asa kung bakit may mga pag-ulan sa gitna ng nararanasan nating matinding init ng panahon at dahil nga sa sobrang init, nagpatupad na ng pagbabago sa oras ng klase ang ilang paaralan sa Metro Manila. Nakatutok si Mariz Umali. Isa rin ba kayo sa mga nalilito na sa pabago-bagong timpla ng panahon? Yung tipong naghanda ka sa matinding init tapos bigla naman palang uulan? May paliwanag dyan ang Pag-asa. Ngayon buwan po kasi ng Marso ay umiiral na po, simultaneously nagpapalit po ang easterlies at ang northeast monsoon. Kung mapapansin nyo po, ang amihan ay umiiral na lamang po ng mga 3 to 4 days within the span of 2 weeks. Samantalang dati from November to February ay umiiral po ito ng halos 1 linggo hanggang 2 linggo. Wala pa nga ang tag-araw pero ang tindi ng init, damang-dama na. Kaya ang ilang lungsod tulad ng Caloocan, nagpatupad na ng adjusted class schedule sa mga pampublikong elementary at high school simula ngayong araw. Depende sa eskwelahan, may mga nagpaaga ng morning classes ng alas 5:30 pa lang ng umaga. Habang meron namang mga eskwelahan na alas 3 na ng hapon ang simula ng panghapon na klase. Resulta raw ito ng konsultasyon sa Caloocan Schools Division Office, mga principal at mga opisyal ng School Parent-Teacher Association. Maaari naman daw magpatupad ng sariling schedule ng mga pribadong paaralan. Pero handa naman daw magkansela ng klase ang Caloocan oras na i-anunsyo ng Pag-asa na umabot na sa extreme danger ang damang init. Ang lungsod ng San Juan, nauna nang mag-anunsyo ng adjusted class schedule. Sabi ng Department of Health, delikado ang epekto ng labis na init na pwedeng mauwi sa heat cramps, heat exhaustion o di kaya'y umabot pa sa heat stroke. Yung pinakamataas na antas dito, pwede na mangyari yung sinasabing heat stroke. Ano yung heat stroke? Nawawalan ng malay or nag-iiba yung para bang pag-iisip, yung mental state ng pasyente, yung sensorium, pwedeng mag-shutdown yung kanyang nervous system. Kung dati pinaiiwas tayong lumabas o magbilad sa sikat ng araw mula 10 a.m. hanggang 4 p.m., ngayon payo ng DOH, huwag nang magbilad mula 9 a.m. pa lang. Iwasan ang reflected heat o maglakad sa mga konkreto kung saan matindi rin ang mainit na singaw. Siguraduhin uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig at sa may mga asthma, laging dalhin ang inhaler o gamot. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. 63 araw bago ang eleksyon 2025, muling nag-ikot ang ilang mga senatorial candidates sa bansa para maglatag ng kani-kanilang plataporma. Nakatutok si Rafi Tima. Nasa Iloilo si Amira Lidasan para makipagdialogo sa iba't ibang sektor kasama si Congresswoman Arlene Brosas. Naghayag si Atty. Sunny Matula ng suporta sa mga magsasaka. Nagbigay naman ng suporta sa mangingisda si Roberto Balyon. Sa Quezon City, inilatag ni Manny Pacquiao ang advokasiyang pagpapalakas sa small businesses. Binisita ni Kiko Pangilinan ang isang bangus processing facility sa Dagupan. Pinuri ni Ariel Querubin ang pagganda ng turismo sa Misamis Occidental. Kinilala ni Senator Francis Tolentino ang ambag ng kababaihan sa lipunan. Sabi ni Benhur Abalos, kailangan palakasin ang local government code. Libre at dekalidad na health service ang isinulong ni Alin Andamo. Isinulong ni Mama Aquino ang pagpapalakas sa paglikha ng trabaho sa mga lokalidad. Kinumusta ni Senator Ramon Bong Revilla ang mga OFW sa Singapore. Proteksyon sa mga toda at motorista ang inilatag ni Congressman Bonifacio Bosita. Sa Tarlac,
Nakipag-usap sa mga kabataan at magsasaka si Teddy Casino. Maayos na local governments ang binigyang diin ni Senator Pia Cayetano. Sa Bohol, isinulo ni Atty. Angelo de Alba na taasan ang pondo ng husgado. Paglaban sa illegal drugs ang tinalakay ni Senator Bato de la Rosa sa Jansan. Sa Iloilo, nakiisa sa protest caravan si Modi Floranda. Kasama niya si Mimi Doringo sa pagkontra sa jeepney phase-out. Ipinaglalaban ni Luke Spirito ang pagsugpo sa kontraktualisasyon. Si Congressman Rodante Marcoleta, formal na inadapt ng People's Reform Party. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatapong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Libo-libong trabaho ang alok ng bansang Hungary para sa mga Pilipino ngayong ipinagdiriwang ang Philippines-Hungarian Friendship Week. At nakatutok si Oscar Oida. Mahigit sa 2,000 trabaho ang nag-aabang ngayon sa mga Pilipino sa bansang Hungary para sa agriculture, construction, manufacturing at iba pa. Sabi ng Hungarian Embassy sa paggunita ng Philippine-Hungarian Friendship Week, isa ang Pilipinas sa 3 bansa sa mundo na pinapayagan nilang magpasok ng mga manggagawa sa kanilang bansa. Hungary really closed the borders. We realized that solid partners from Asia currently is only the Philippines. We realized that the Filipinos are the only Christians in Asia, and as we Hungary, we are also Christians. Hawig din anya ang kultura nila sa Pilipinas. Kaya kung ma-homesick man, malamang madali umunong makaka-adjust ang mga Pilipino. They felt themselves really good in Hungary, so we are confident in that their some of them second terms contract is already approved. What we're doing is facilitating safe, ethical, and transparent labor mobility, as Ambassador Tita had mentioned. So we're making sure that nobody is a victim of illegal recruitment or human trafficking. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Wagi via knockout ang Filipino-American boxer na si Justin Viloria sa super featherweight match sa California sa Amerika. Napatumba ni Viloria ang Nicaragua na si Juan Centeno sa unang round pa lang ng laban. Nananatiling undefeated si Viloria na may record na 8-0, 6 sa kanyang mga panalo ay dahil sa knockout. Si Justin ay pamangkin ni dating two-time world champion Brian Viloria. Mabilis na tsikahan tayo para updated sa showbiz happening. Nothing but gratefulness ang puso ni Marian Rivera nang i-celebrate ang 94th birthday ng kanyang lolang si Nanay Iska. Naging extra sweet pa ang celebration dahil sa pa-flowers para kay lola ng bunso niya na si Sixto. Army and Ones, unite! Dahil nag-collab sina J-Hope ng BTS, Momo and Nayo ng Twice para sa Sweet Dreams Dance Challenge. Hindi rin nagpahuli sa dance collab ang 17 members na sina Hoshi at Woozi. Mga kapuso at kapamilya, opisyal nang nagbukas ang bahay ni Kuya para sa Sparkle at Star Magic housemates ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Pero hindi lang sila ang napasabak sa tasks. Makichika kay Obi Carampel. Pambungad agad sa muling pagbubukas ng bahay ni Kuya ang bagong version ng Pinoy Big Brother theme song na Sikat ang Pinoy na kinanta ni na Julian San Jose at Darren Espanto. Historic ang binansagang Celebrity Collab Edition ng PBB dahil sa ni puwersa ang GMA Network at ABS-CBN Studios. Hello, Kapuso! And hello, Kapamilya! First time ding napanood sa GMA ang 28th Anniversary Edition ng PBB, hosted by Kapamilya at Kapuso hosts na sina Bianca Gonzalez, Robbie Domingo, Melay Cantiveros, Mavi Legaspi, Alexa Ilacad, and Gabby Garcia. Siyempre, pinakahihintay ang housemates reveal. Mula sa Sparkle, ipinakilala sina Ashley Ortega,
ang independent Tisay's Princess ng San Juan. Misunuring daughter ng Cebu, AZ Martinez. Mama's Green Bay ng Cavite, Will Ashley. Si Josh Ford, ang survivor lad ng United Kingdom. Charlie Fleming, aka Bubbly Bread Dinner ng Cagayan de Oro. Ang Chinito Boss Sikap ng Quezon City, Dustin Yu. At ang controversial Kabablen ng Pampanga, Nika Salamanca. Mula naman sa Star Magic, ang dedicated showstopper ng Canada na si AC Bonifacio. Ang comedian content creator na si Esnir as sensational viral beshi ng Davao del Sur. Si Brent Manalo, the gentle linong heartthrob ng Tarlac. Kwelang soul diva ng Antipolo, Clarice de Guzman. Sporty business bro ng Muntinlupa, River Joseph. Ang dutiful judo son ng Cavite na si Ralph De Leon. At si Kira Ballinger, the hopeful belle ng Cavite. Unang gabi pa lang, si Kuya may pa-back-to-back pasabog na. Ang first twist, pumasok na rin sa bahay ni Kuya ang phenomenal content creator from Quezon City na si Ivana Alawi. House guest lang siya pero task niyang mapaniwala ang lahat na isa rin siyang housemate. 8 Sparkle housemate, si My Ilonggo Girl star Michael Sager as the diligent wonder son ng Marinduque. Ang PBB hosts na sina Gabi, Melay, Mavi at Alexa. Kung hindi nyo ito mapagtagumpayan, hindi kayo makakalabas ng bahay ko! Hoy! Kuya! Hoy, totoo ba? Wait, may taping ako bukas! Ako may mga anak ako nag-iintay sila sa bahay. Pero sumakses naman sila at nakalabas din except Mavi na naiwan pa. Hanggang kailan kaya siya mananatili sa bahay ni Kuya? Abangan niyan at ang unang cast ni Kuya sa Housemates, mapapanood din yan sa Kapuso Stream, GMA Pinoy TV, Kapamilya Online Live, at I Want TFC. Aubrey Garampel, updated to showbiz happenings. Samantala, kasabay ng pagdiriwang ng International Women's Day nitong Sabado, kabilang po si 24 Oras anchor Mel Tiangco sa mga kinilala sa International Women's Assembly 2025. Pinarangalan ng GMA Integrated News, multi-awarded news anchor at GMA Kapuso Foundation Ambassador ng YWCA Founders Federation of the Philippines Incorporated. Para po ito sa kanyang kontribusyon at dedikasyon sa larangan ng journalism. Pinarangalan din si Congresswoman at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at iba pang kababaihan. Congrats, tita! Galing talaga. Maraming salamat po sa pagkilala mula sa YWCA Founders Federation of the Philippines Incorporated. Isa pong karangalan ng inyong pagkilala sa inyong lingkod sa larangan ng journalism. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.